Habang nagsasalita siya, napadaan si Hua Wu daw. Nang hindi man lang siya tinitingnan, unang nagsalita si Yu Shangrong. Patay na siya. Sa loob ng Reflection Cave, nagulat si Hua Wu daw. Agad siyang bumaba, binawi ang kanyang avatar, at humakbang papasok sa Reflection Cave upang suriin ang katawan. Lumuhad siya, maingat na sinusuri ang sugat ni Jiang Liang, na kinukumpirma na pinatay siya sa isang saksak lamang ng espada. Mas lumalim ang kanyang pagkabigla. Nakasilyo ang paglilinang ni Yu Shangrong, alam na alam niya iyon. Si Jiang Liang ay hindi bababa sa isang eksperto sa Nascent Divinity. Tribulation Realm. Kahit na nasugatan, hindi siya dapat napatay ng ganoon kadali. Paano niya ito nagawa? Hindi maintindihan ni Hua Wu daw. Sa halip na pagtuunan ito ng pansin, tumalikod siya at umalis sa Reflection Cave, na nagpapalam sa iba na kunin ang katawan. Sa labas ng yungib, hindi na niya mapigilan ang kanyang kuryosidad. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamay at nagtanong, maaari ko bang itanong, Second Mister, paano mo napatay si Jiang Liang? Kalmadong sumagot si Yu Shangrong, ay swing mo lang ang espada ng may puwersa. Walang kapintasan ang sagot na iyon. Pakiramdam ni Hua Wu daw ay nasayang ang kanyang tanong. Bahagya siyang yumukod at tumalikod upang umalis. Nagtaas ng thumbs up si CIU Honor, nakangiti. Second Senior Brother, kahanga-hanga ka. Pagkatapos ay ikiniling niya ang kanyang ulo ng may kuryosidad at nagtanong, Second Senior Brother, gaano ka ba talaga kalakas? Ang tanong na iyon ay talagang nagpatigil kay Yu Shangrong sandali. Matapos itong pag-isipan ng seryoso, dahan-dahan siyang sumagot, medyo mas mahina kaysa sa Master. Hindi mahalaga iyon. Lumabas si Yu Shangrong sa liwanag ng buwan. Bigla, nanlaki ang mga mata ni CIU Honor. Second Senior Brother, sa totoo lang, mas maputi pa ang buhok ni Sixth Senior Sister kaysa sa iyo. Bahagyang huminto si Yu Shangrong, pagkatapos ay tumalikod at sinabi, Ye Changsen. Agad na nalungkot si CIU Honor. Talagang kaawa-awa si Senior Sister Changsen. Ngunit sa kasamaang palad, pinalayas siya ng master sa sekta. Ngumiti si Yu Shangrong. Mabait ang puso ni Little Junior Sister, tunay na bihira at mahalaga. Nagliwanag ang mukha ni CIU Honor. Salamat po, Second Senior Brother. Bumagsak ang tingin ni Yu Shangrong sa kanyang mga damit, at casual siyang nagtanong, medyo naguguluhan, hindi ba maganda ang Cloud Robe Feather Dress? Nagpout si CIU Honor. Ang Cloud Robe Feather Dress ay napakaganda. Ngunit hindi ako pinapayagan ng master na isuot ito, sinasabing hawad lang ito sa aking pag-unlad sa paglilinang. Pagkatapos ay buong pagmamalaking itinaas niya ang kanyang baba at sinabi, marami na akong pinagbago kamakailan. Second Senior Brother, magsanay tayo. Noong nakaraang beses, hindi man lang kita nahawakan, sa pagkakataong ito, tiyak na gagawin ko. Walang imek si Yu Shangrong. Bago pa siya makasagot, ipinatawag na ni CIU Honor ang kanyang avatar. Maliit, kaibig-ibig, at kasigla-sigla ang avatar na iyon tulad niya. Bahagyang nagulat si Yu Shangrong at bumulong, congratulations, Little Junior Sister. Ang makapasok sa Nascent Divinity Tribulation Realm sa loob ng napakaikling panahon, na bumubuo sa 100 Tribulations Cave Avatar, at pati na rin ang pagbubukas ng isang dahon. Marahil hindi magtatagal, tunay na maaabot niya ang tuktok ng paglilinang. Puno ng pangako ang hinaharap. Ngunit ako, nawalan na ang lahat ng aking paglilinang. Tuwang-tuwa si CIU Honor sa papuri, winawasiwas ang kanyang maliliit na kamao, sabik ng magsimula. Second Senior Brother, laban na tayo. Pagkasabi niya nito, biglang umalangaw-ngaw ang marangal na boses ni Lasho. Yu Honor, huwag kang magpadalos-dalos. Sinulyapan ni Lasho ang puting buhok ni Yu Shangrong, pagkatapos ay bumaling kay CIU Honor at sinabi, mayroon akong pag-uusapan sa iyong Second Senior Brother. Maaari ka nang umalis. Bagamat nag-aalangan si CIU Honor, palagi niyang sinusunod ang mga utos ng Master. Second Senior Brother, magpa-practice tayo sa ibang araw. Aalis na ako. Tumango si Yu Shangrong. Pagkaalis ni CIU Honor, iniunat ni Lasho ang kanyang malaking kamay at walang pakialam na sinabi, Longevity Sword. Alam ni Yu Shangrong na hindi siya makakalaban,
ngunit pagkatapos ng bahagyang pag-aalangan, sa wakas ay inilagay niya ang longevity sword sa kamay ng kanyang master. Hinawakan ni Lasho ang longevity sword, nadarama ang natitirang enerhiya sa loob. Nang matagpo ang halos ubos na ito, casual niyang ibinalik ang espada at sinabi, walang pagsisisi. Maaari ka sanang nabuhay ng hindi bababa sa 200 taon pa. Sigurado na siya ngayon. Ginamit ni Yu Shangrong ang huling enerhiya ng kanyang espada upang patayin si Jiang Liang. Longevity Sword, tunay sa kanyang pangalan. Maaari itong magpahaba ng buhay, ngunit maaari rin itong kumitil ng buhay. Nanatiling kalmado si Yu Shangrong at dahan daw ang sinabi, hindi ko kailanman pinagsisihan ang anumang saksak na ginawa ko. Hindi noon, hindi ngayon, at hindi sa hinaharap. Hindi ko kailanman pagsisisihan. Sinulyapan siya ni Lasho at walang pakialam na sinabi, sa puntong ito, sa tingin mo ba papatayin pa rin kita? Bahagyang natigilan si Yu Shangrong. Mula ng cloud illuminating forest, bagamat hindi sila masyadong nag-usap, malinaw niyang nadama ang pagbabago sa kanyang master. Pagkatapos ng sandaling pagmumuni-muni, dahan-dahan siyang sumagot, marahil, sa hinaharap, gagawin mo. Gaano ka pa katagal mabubuhay? Anong hinaharap ang sinasabi mo? Nang marinig ang mga salita ni Lasho, sandaling hindi nakakibo si Yu Shangrong. Lumipas ang mahabang katahimikan bago siya sa wakas ay nagsalita. Tumangala si Lasho sa kalangitan sa gabi. Lalo pang tumitindi ang liwanag ng buwan. Umiling siya at bumantong hininga. Anuman ang nagawa ko noon, sa huli, hindi alam ni Yu Shangrong kung paano tumugon. Nang marinig niyang tawagin ng kanyang master ang kanyang sarili na matandang lalaki, nadama niya ang natitirang distansya sa pagitan nila. Habang lumilitaw ang mga alaala ng nakaraan, tanging ang pananahimik ang kanyang nagawa. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumaling si Lasho sa kanya at malalim na nagsalita, kung minsan ko mang gustong patayin ka, tiyak na may dahilan. Ngunit anuman ang dahilan, magmaster at disipulo pa rin tayo. Malapit na ang katapusan ng iyong buhay. Kung napag-isipan mo na, pumunta ka sa East Pavilion. Tapos magsalita si Lasho, hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod siya at walang pag-aalinlangang umalis sa Reflection Cave. Matagal na lumipas ang panahon habang pauilas na tumatama ang liwanag ng buwan. Dahan-daang iniladlad ni Yu Shangrong ang kanyang bahagyang nanginginig na mga daliri bago muling humigpit ang hawak sa longevity sword. Pagkatapos, tumalikod siya at bumalik sa Reflection Cave. Ding! Pagsasanay kay Yu Shangrong, nakakuha ng 500 merit points. Kinabukasan, sumikat ang araw mula sa silangan gaya ng dati. Habang tumatama ang liwanag ng umaga sa Reflection Cave, masayang tumalon si CIU Honor patungo sa pasukan. Magandang umaga po, Senior Brother. Dahan-daang lumabas ng Reflection Cave si Yu Shangrong, hawak ang longevity sword. Magandang umaga, Little Junior Sister. Ngunit hindi tulad kagabi, ang kanyang buhok ay naging puti na. Nagulat na nanlaki ang mga mata ni CIU Honor. Second Senior Brother, tumangala si Yu Shangrong sa sumisikat na araw sa silangan at kontentong ngumiti. Wala ito. Little Junior Sister, nawala na ang lahat ng aking paglilinang. Kung gusto mong makipagsanay sa akin, kailangan mong maghinay-hinay. Natigilan si CIU Honor nang marinig ito. Nanatili siyang nakatayo, hindi makahanap ng anumang salita. Sa harap ng Reflection Cave, nagsimula ng magtipon ang isang pulutong. Narinig nilang lahat, si Yu Shangrong, sa kabila ng pagkawala ng kanyang paglilinang, ay pumatay ng isang eksperto sa Nascent Divinity Tribulation Realm gamit lamang ang isang espada sa kanyang kamay. Narinig din nila ang mga chismis, na ang kanyang buhok ay naging kalahating puti sa isang gabi. Ngunit ngayon, nang makita siya ng personal, wala nang kalahating puti doon, ganap na itong pumuti sa isang gabi. Marahil dahil nauunawaan na nila ngayon ang pinagmulan ni Yu Shangrong, sa Gentleman Country, ang mabangong damo ay sumisibol, ngunit ang buhay ay panandalian, isinisilang sa umaga, nawawala sa dapit hapon. Sinulyapan ni Yu Shangrong ang pulutong at, sa kanyang karaniwang kahinahunan, ay nagsabi, magandang umaga. Nagbigay galang ang lahat sa pamamagitan ng paghawak sa kanilang mga kamay. Magandang umaga po, Second Mister.
Biglang natauhan si Ciu Honor mula sa kanyang pagkatulala at nagmamadaling sinabi, "Second senior brother, pupunta akong magmamakaawa kay Master." Tiyak na may paraan si Master. Umiling si Yu Shangrong at pinigilan siya. "Hindi ba makikipagsanay ka sa akin?" Nag-alinlangan si Ciu Honor, nag-isip sandali, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo, na walang sinabi. Sa sandaling iyon, sa East Pavilion ng Evil Sky Pavilion, buong gabing nagbulay-byalay si Lasho sa Heavenly Writing, na nakadarama ng labis na pagkapresko. Sa sandaling iyon, pumasok sina Li Yunjiao at Jiang Aijian. Nagbigay galang si Li Yunjiao at sinabi, "Sa ngalan ng Empress Dowager, nagpapasalamat ako sa iyo, Elder. Salamat sa iyong pamamagitan, bumuti na ang kalagayan ng Empress Dowager. Babalik na siya sa palasyo ngayon, at ako ay dumating upang magpaalam." Bahagyang tumanggo si Lasho at walang pakialam na nagsalita, "Li Yunjiao. Pagbalik mo sa Divine Capital, sabihin mo sa kanila na patay na si Jiang Aijian. Gayun din, payuhan mo ang Crown Prince, minarkahan na ng Evil Sky Pavilion ang utang na ito." Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Li Yunjiao. Agad siyang lumuhod, akmang magpapatira pa at magmamakaawa. Ngunit iwinasiwas ni Jiang Aijian ang kanyang kamay at sinabi, "Huwag ka nang mag-abala. Alam mo na kung ano ang ugali ng Elder." Walang imek si Li Yunjiao. "Bahagi ako ng pamilya ng hari, natural lamang na magsalita ako para sa kanila. Iyon ay likas lamang. Ngunit Jiang Aijian, hindi ka rin ba maharlika? Si Liu Huan o si Liu Ji, pareho silang iyong mga kapatid. Paano kang hindi mag-aalala man lang?" Pinanood ni Lasho habang hinihila ni Jiang Aijian si Li Yunjiao palayo sa East Pavilion at hindi niya napigil ang bumantong hininga. "Yung show, sa lahat ng iyong mga inapo, wala bang isa man lang na mabuti?" Ngunit muli, marahil hindi yun ganap na totoo. Ang fourth prince, si Liu Bing, isang mahusay na general na nagbabantay sa mga hangganan, ay maaaring ituring na isang karapat-dapat na figure. Ang fifth prince, si Liu Hong, ay mahinahon at iskolar sa likas na katangian, ngunit hindi pa siya kailanman nakagawa ng anumang pagkakamali. Halos nakalimutan na niya si Jiang Aijian. Ang third prince, si Liu Chen, ay hindi rin isang ganap na kontrabida. Samantala, si Yu Zhenghai ay nagpabalik-balik, pagkatapos ay tiningnan si Siwuya, na nakaupo sa tabi, at malalim na nagtanong, "Seventh junior brother, mayroon ka bang plano?" Umiling si Siwuya, "Hindi ko inaasahan na gagawin ni Jiang Aijian ang hakbang na ito. Nagtatago siya ngayon sa loob ng Evil Sky Pavilion, at hindi makalapit ang aking mga tauhan." Si Jiang Aijian ang third prince ng Great Flame, labis na pinapaboran ng Empress Dowager. Kung mahuhuli nila siya, sa kasamaang palad, masyado siyang tuso. Tumango si Yu Zhenghai at nagtanong, "Ngayong nawala na ang harang ng Golden Court Mountain, mayroon ka bang sinumang kasing husay ng Five Rats? Humanap ka ng paraan para makalusot at patayin si Jiang Aijian." Bahagyang sumimangot si Siwuya at dahan daw ang nagsalita, "Si Jiang Aijian, ay hindi dapat patayin. Ang aking impormante sa panig ng Crown Prince ay nag-uulat na nagpadala na ang Crown Prince ng mga tao upang patayin siya. Gusto ng Crown Prince na patayin ang third prince." Kumislap ang mga mata ni Yu Zhenghai. Umiling si Siwuya at mahinang sinabi, "Marahil ay hindi alam ng Crown Prince na si Jiang Aijian ang third prince. Ang pagpatay sa kanya ay paghihiganti lamang para sa second prince, si Liu Huan, at isang paraan upang itatag ang kanyang awtoridad." Pagkarinig nito, biglang tumawa si Yu Zhenghai. Humakbang siya pasulong, tinapik ang balikat ni Siwuya, at nang uuyam na sinabi, "Minsan, nagtataka ako, paano ka naging ganoon kalakas ang koneksyon sa palasyo? Dahil ba talaga iyon kay Princess Yuning? Huwag kang mahiya, hindi ka pagtatawanan ng iyong senior brother." Nang mabanggit si Princess Yuning, bahagyang namula ang mukha ni Siwuya. Mabilis siyang umiling at sinabi, "Mali ang pagkakaintindi ni senior brother. Wala akong romantikong nararamdaman para sa kanya." Nagbigay si Yu Zhenghai ng, "Talagang naiintindihan ko," na tingin at tumawa. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi nang ahas si Han Yuyuan na hawakan ka. Napakagandang dalaga, ngunit hindi mo siya gusto.
Kailangan mo talagang ibaba ng kaunti ang iyong pamantayan. Walang imik si Shibuya at mabilis na binago ang paksa. Pagtuunan na lang natin ang susunod na hakbang ng Underworld Sect. Iyan ang magandang paksa, kung ano mismo ang gusto kong pag-usapan. Agad na sumigla si Yu Zhenghai, na iniiwan ang walang kabuluhang tsismis. Iniunat niya ang kanyang kamay, kinuha ang isang mapa, at inilatag ito sa mesa. Itinuro ni Shibuya ang isang lugar sa mapa, Liang State.